Dati akong katulong din sa Maynila. Okay. 1 month pa lang ako sa Maynila, namatay ang nanay ko. Nag-start ang buhay ko na, parang parents na din kasi syempre, ulila na. Wala nang nanay, wala nang tatay. 16 lang po ako nun, coach. 16 na? Oo, 16. Tapos, ilang kayo magkakapatid? 11. Ayaw ko talagang mag-off. Kasi nanghihinayang ako sa pera ko kasi yung sa i-enjoy ko, papadala ko sa mga kapatid kasi ang dami kasi nila talaga nag-aaral. Okay. So ngayon may pinsan akong isa. May nobya siyang Koreano. Pumunta ka na dito kasi magtrabaho ka or magpimpal-pimpal ka, afam ba? Ganun. Nakapimpal ka, parang yung angat yung buhay mo. Sa APAM ang opportunity. I-try mo sa NIDEC. Okay. So ngayon may ano man siya, may mag-aaral ka. So sabi ko, gusto ko na kumita kasi yung mga kapatid ko nag-aantay. Na-hard ako. O pag kinabukasan, cut off. O wala pa rin akong sahod, sunod na cut off. Susunod pa. Oo, tama. Coach, yung empowered talaga yung, alam ko na talaga siya dati. Pero ang utak ko talaga is, syempre parang okay na ako sa company ba? Yung parang ang mindset ko, may sinasahod naman ako. Tapos every cut off, may sinasahod naman ako. Okay. Tapos sabi ko, bakit maghanap pa ng iba? Ganun ba? Ang sinasabihan, mag-business na nga lang tayo. So, bumili kami ng ice cream machine. Pandemic, so bawal nga malamig. Sarado ang ice creaman ko. Bawal sumuko. Kasi pag sumuko ako, paano pamilya ko? Ang hirap naman ng buhay natin. Kasi nasasawa ko dati, makimama siya. Kaya isa din yun sa inano ko sa kanya na, huwag ka kang puro mama. Huwag puro mama kasi pamilyado ka na eh. May anak na tayo, mama ka pa rin ng mama. Sabi ni Prof. Max, kumusta ka na dyan? Pasok ka pa rin na pasok. Sabi ko, what if kaya kung hindi na ako babalik? Talaga ako, sabi ko, ang ganda pag makinig ka lang talaga. Pero pagkatapos na, wala na sa utak ko. So, nanaig talaga sa utak ko yung nakita ko talaga yung DTC ni Prof. Max. So, inyo na yan talaga, mag-business na lang ako. So, Okay. bahala ka, wala ka naman maano dyan. Sabi ko, bahala kayo, basta ako mag-business ako. So, nadikit ako sa team. Sa tulong ng mga mentors natin sa business. Kasi ako talaga, willing talaga ako matuto pag may nagtuturo. Kasi hataw-hataw, tapos ako na nga yung pamilyado, ako pa yung chillax-chillax. Okay. Sila nga wala hataw-hataw nga Nanggigil talaga ako, coach, nung time na yun. Kasi kumikita ng malaki. Tapos ang daming PN. Ako kasi pag may go ako eh. Okay. Oo, basta pag may magturo, go talaga ako kasi dyan talaga matututo. Pag ayaw mong subukan, di ka talaga matututo. Yes. Nag-aaral yung anak ko, naaalagaan ko, naasikaso ko, nakapaglinis ako ng bahay, naasikaso ko yung asawa ko. So, at the same time, kumikita ako sa negosyo. Range ako ngayon, coach, ng 50 pataas. 50,000 pataas. Yes, coach. Hi, hello, good evening sa lahat ng leaders natin worldwide. So, welcome sa ating King Talk, Real Talk. So, for tonight, ang pag-uusapan natin, isa na namang leaders natin ang mang-inspire, di ba? So, magbibigay siya ng mga idea, tips, paano ba niya ginawa yung business? Ano ba yung nangyari sa kanya doing na ginagawa niya yung negosyo? So, ang guest natin for tonight, dating factory worker na ngayon, full-time na ginagawa yung business. So, di ko napapatagalin. Please welcome our guest for tonight, Coach Jim Bayer. Hello, good evening, Coach. Hello, Coach. Yan. Good evening. Yes, good evening. So, maganda nito, Coach. Bago muna tayo mag-start, bati ka muna sa mga leaders natin na nanonood ngayon. Yan, so hello everyone. So, binabati ko lahat yung mga leaders ko, local and international. And then sa mga kababayan ko dyan, ng mga Bisaya din. So, maayong gabi sa inyong tanan. Yon! Bisaya, good! Bisaya. So, maayong gabi sa inyong tanan. Maayong gabi. Yo, si Coach Jim ay Bisaya. Bisaya. Oh, wala na, hindi naman halata. So, si Coach Jim ay taga
Negros. Negros. So, paano ka nakapunta rito sa Manila? So, Hindi pala Manila, which is, yes, kasi parang sa inyo, pag nasa Bisaya ka, punta tayo ng Luzon. Di ba? Parang gano'n, no? Luzon ang tawag, no? So, paano ka nakapunta rito sa Luzon, ika nga? yes, coach. Kasi ganito po kasi yan, coach. Kasi yung inggit ba? Okay. Inggit. Kasi yung mga pinsan ko kasi dati nagtatrabaho sila. Pero yung nagtrabaho sila kasambahay. So, Okay. kami talaga dati, sobrang higpit talaga ng nanay namin. Ayaw talaga niya na magtrabaho kami sa bahay. Kasi nga, sa bahay nga, hindi nga namin magagawa. Paano pa kaya pag magtrabaho daw kami sa ibang bahay na may Yes. amo? Yes. Sa amin pa nga lang daw, hirap na kami maghugas ng plato. Nag-aanuhan pa kami magkapatid kung sinong maghugas, kung sinong magwawalis. So, ayun na ako. So, sobrang inggit ko talaga sa pinsan ko. So, ano ako, coach? Sinuway ko talaga yung parents ko. So, nagpahanap ako ng amo sa pinsan ko para makapunta talaga ako dito sa Maynila. Kasi, nainggit ako sa mga pinsan ko kasi pag galing sila sa probinsya, ang iitim nila, tapos ang papangit ng damit, ganun pa. Okay. Kasi sa probinsya talaga, hindi ka naman talaga makakabili doon kasi walang Walang pera. sinasahod. Oh, yes. Estudyante ka lang, sa bundok ka lang, kasi bundok talaga yung sa amin. Parang alang pinakalas na kalsada ba? Oo, yun na talaga. Ang layo namin sa syudad. So ngayon, nagpahanap ako ng amo. Ngayon nahanapan ako. So ngayon, yung nanay ko, kahit pinipilit na umiyak siya. Pero ako talaga, buo ang loob ko na magtrabaho talaga ako kasi gusto kong kumita ng sarili kong pera. Okay. Oo, kasi nga, syempre, kasi ang pagbubukid kasi hindi naman swerte-swertihan din yan ang pagtanim. Okay. So, bali, yung mga pinsan mo, nagpunta rito sa Manila, tapos Yes. namamasukan. Namamasukan. So, kasi ganun yun, no, nasa probinsya. Pagka umuwi ka ng probinsya at medyo pumuti ka, ay wow, parang ang laki, parang ang ganda ng buhay doon sa Sobra, Manila. So, nainggit ka sa ganon. Sobrang inggit ko kasi ang puti, makinis, ang ganda ng damit, Yes. ganun ba? So, mga ilang taon ka that time? No? Ano pa lang po ako, coach? 16. 6 years old, 16, nagtatrabaho ka na. Nagtatrabaho na ako. Hindi lang naman talaga ang first job ko dito sa Maynila. Okay. So, ang first job ko talaga ay sa Cebu. 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 Sa Cebuano. Gano'n. Malapit kasi kayo sa Cebu. Malapit lang po. So, ibig sabihin, ang una mong trabaho, namasukan ka rin katulong. Katulong, siya, tindira ako ng isang siomai. Okay. Tapos ang amo ko dati ay incheck. Yun. Okay. So, nagtinda ka ng siomai, tapos nasawa ka nakaka-siomai. Nasawa na ako, tapos ayun, umuwi kasi nga mag-aaral. Okay. So, nakapag-aral man, second year lang. Second year high school. Tapos, syempre, nakatatak pa rin sa utak ko yun. Syempre, pag kumikita ka na kasi ng pera, parang hahanap-hanapin mo na kasi yun. Okay. Hinahanap-hanap ko na may sahod tuwing isang buwan, may sahod. Kahit dati lang sahod ko dati ay 2,000. Isang buwan na yun. O, tama. Pero libre kain na yun. Mga colorete sa mukha, ganun. Libre na ng amo namin. Pero 2,000 lang. 2,000 pesos. Kasi dati pa yun. Dati pa yun. Okay. So, ngayon, nung namamasukan ka, so, paano ka napunta sa company? Yan sa company. So, ito yun, coach. Dati akong katulong din sa Maynila. Okay. So, ngayon, yung amo ko sa Maynila, sobrang masyado siyang mapagmataas. Kasi that time kasi, dati kami nagtrabaho talaga sa Quezon City. Okay. Oo. Matagal-tagal din ako, coach, kasi yung amo ko dati, kasi nung una namin, kasi gano'n naman talaga mga amo, pag una ka pa lang, mabait sila eh. Pag ikaw ay tumatagal-tagal na, so ayun, nagawas na yung tunay na Tapos, Tapos ay una ko pala sa Makati, namatay yung nanay ko. 1 month pa lang ako, coach, na 1 month pa lang ako sa Manila, namatay ang nanay ko. So ngayon, umuwi na naman ako. Probinsya. So diyan na talaga nag-start ang buhay ko na, parang parents na din kasi, syempre, ulila na. Wala nang nanay, wala nang tatay. So ngayon, pinili ko talagang bumalik sa Maynila. Kasi, pag hindi ako babalik sa Maynila, walang magsusupport sa mga kapatid ko kasi maliliit pa sila. Ilang taong ka that time? 16 lang po ako nun, coach. 16 lang? Oo, 16. Tapos, ilang kayo magkakapatid? 11.
11! Oo, sobrang dami namin. Kaya sabi ko, Okay. paano tong mga kapatid ko? Sino magsusupport? Oo, sinasabi ko, meron akong mga magulang dun sa Negros na maasahan. Pero iba kasi talaga ang ano ng lalaki kaysa babae. Mm. So ngayon, pinipili ko talaga na, sige, babalik ako ng Maynila. Magtatrabaho ako. So ngayon, may pinsan akong isa. May nobya siyang Koreano. Mm. So napadpad ako dito sa Laguna ngayon. Mm. Oh, yun. Padpad ako dito sa Laguna ngayon. Nasa apam ang opportunity. Akala ko maka-affirm na nga ako eh. Ay, talaga. Oo, kasi computer ba? Oo. Ah, ganun Pero po hindi pa dati. talaga ako masyadong bihasa dyan. Oo. So, akala ko So, doon nakilala ng pinsan mo, yung apam niya. Oo, Ah, Koreano okay. yun, Koreano. So, ngayon, sabi ko, ngayon, Karimaw. sabi ko, ang sungit ng Koreano. Mm. Kasi yan pala, hindi namin naintindihan ng pinsang ko. Kasi dalawa kasi talaga kami lumuwas dito. So, alam mo ba yung pagpunta namin dito, parang naninibago ako para kaming taga-bundok talaga ba? Kasi syempre, sa bahay, oo nga, nakapunta nga kami ng Maynila, pero sa loob lang ng bahay. Kasi ako talaga dati, ayaw ko talagang mag-off. Kasi nanghihinayang ako sa pera ko kasi yung sa i-enjoy ko, papadala ko sa mga kapatid ko kasi ang dami kasi nila talaga nag-aaral. Okay. Pangilan ka nun? Panglima ako. Panglima, tapos anim pa yung mga anim pa. Okay. So, yun ang mga sinusustentan mo na nagtatrabaho ka. Oo. Tapos, nagkautang-utang talaga ako kasi pagpunta ko dito sa Laguna, hindi man siya madali. Yes. Kasi, syempre, requirements. Una, requirements. Maghahanap ka ng company ma-applyan. Yes. So, ang dami kong company na-applyan. So, natanggap naman kami sa Batino. Kaso lang, ang layo. Ang sahod ko sa Batino, 500. Ang pamasahe, magkano? Nagtrabaho ka sa Batino? Oo, sa Batino. Sa Kalamba? Sa Kalamba. Ah, okay. Oo. Doon ako nang galing. As Sa, in, sa Batino. nagtrabaho din ako dyan. So ngayon, tapos yung company ko dati, so nag-apply kami sabi ng pinsan ko, sige, itry mo sa NIDEC. Okay. So ngayon, may ano man siya, may mag-aaral ka. So sabi ko, gusto ko na kumita kasi yung mga kapatid ko nag-aantay. Sabi ko, Parang may schooling pa. May schooling siya. Okay. Oo, may schooling siya. Sabi ko, sige, isugal ko. Pero nakikiusap ako sa pinsan ko na, sige, mag-aaral ako, pero lahat ng ginastos niyo sa akin, nakalista yan. Okay. Oo, nakalista kasi nakakahiya, coach. Kasi syempre, alam ko din naman yung pinsan ko na may sinusustentuhan din sila sa probinsya. So, yun, ayun na, sa awa ng Diyos, nakapag-start naman ako sa company agad. Kumbaga, ginastusan ka muna ng pinsan mo. Ginastusan talaga nila ako, coach, kasi mag-aaral, ganun. Okay. Pamasahe. Tama. Oo. Kasi hindi naman agad-agad pag natanggap ka, sasahod ka. Hindi pa, May cut-off pa yan. May cut-off pa, oo. Pagpasok ko, isang araw lang cut-off. Pa araw-araw, kakain ka pa araw-araw. Oo, na-hard ako. O, pag kinabukasan, cut-off. O, wala pa rin akong sahod. Sunod na cut-off. Susunod pa. Oo, tama. Mga 1 month and a half, ganon. Oo. Okay. Kaya, yun ang naging buhay ko. Pero nagpasalamat din naman ako, coach, kasi, syempre, alam ko naman na naghirap din yung mga pinsan ko. Pero, willing talaga silang tumulong. Okay. Kasi nga, sila din naman kasi din ang sa akin na, pumunta ka na dito kasi magtrabaho ka or magpimpal-pimpal ka, afam ba, gano'n. Mag-ano na ako ng afam. Maghanap ng afam? Oo. Computer nga. Kaya nga, doon ko yan nakilala yung asawa ko. Saan? Sa chat-chat. Ay, talaga? Oo, sa chat. Oo, gano'n. Sa chat mo nakilala yung asawa mo? Oo, kasi hindi afam ang nahanap mo? Hindi afam ang nahanap ko kasi, sinat ko kasi yung, para sinerch ko yung, yung kaklase ko dati nung second year. Pinsan niya kasi. Lumabas, nag-message ako. Nag-reply, rito-rito ba, gano'n. Yun na. Yung husband mo ay nireto sa'yo ng yung pinsan niya, kaklase ko dati. Okay. Oo. Ay, wow! Hinahanap mo pa ang apam. Nandun din pala sa Negros din. Oo, kasi gusto ng pinsan ko na magpimpal din kasi para, siyempre, pag nakapimpal ka, parang yung angat yung buhay mo, pero hindi pala. Okay. Kasi nakikita ko din yung sitwasyon nila. Kasi siguro, kung hindi lang siguro kasakit yung Koreano, siguro, kasi yung Koreano kasi bumalik sa ibang bansa, nagpagamot.
Ibig sabihin, yung pinsan mo, hindi sila naging katuloy ng Koreano. Hindi. Kasi nagkasakit sa puso. Oh! Hindi nakaapaw. Hindi na siya hindi siya, ang tagal din siya nagbubuo nun. Siyempre, napamahal siya doon. Mm-mm. Pero, dun, bumalik ng Korea. Ganon. Bumalik ng Korea yung lalaki. Kasi Okay. napagpapagamot gawa ng may sakit sa puso. Ako, hindi healthy ang apa mo na ako. Hindi siya healthy. Oo. So, nung nangyari na yon, so nakapagtrabaho ka na sa company. Diyan sa NIDEC, Sa kung NIDEC saan po. nakita mo na natrabaho mo sina Coach Max. Yes. Ilang taong kang nagtrabaho? Diyan sa NIDEC. Hmm. So, 8 years and 1 month ako diyan, coach. 8 years? Yes. So, sa journey mo ng 8 years na yan, sa pagtatrabaho, kamusta naman yung sa experience mo? So, ang experience ko, coach, diyan. So, naging okay naman kasi nalagay ako sa process ko na magaan lang. Okay. O, magaan lang yung process ko. Tapos, okay naman yung, sa una talaga yung mga kasama mo, video, ay, parang kutsa-kutsain ka ba? Kasi bago ko nga eh. Oh, yes. Na, nung una nga akong dun eh, unang salang nakapag-away ako agad kasi Oh. inutusan man ako. Inutusan ako kuhanin yung product niya. Eh, yun pala ay mabilis lang siyang gawin. Oh. Eh, syempre, alam naman talaga natin pag mabilis ang isang parts, eh, agawan talaga yan para makauna mag-output. Hindi ko naman alam yun. Nakaaway ako agad. Unang salang, away ka agad. Kasi sa outputan. Sa output kasi sila nagbe-base. Eh, kinuha ko yun kasi madali lang pala. Inutusan kasi ako. Pero hindi ko talaga alam yun. Kasi syempre, ikaw ba naman isa lang, di ka, mag-ano ka naman talaga, hindi mo Oo. pa naman talaga alam yung Hindi mo alam pasikot-sikot yung doon. process, tapos Hindi pa. ginawa mo. Oo. So, mapagalitan ka Kuhanin ko talaga. daw. Oo, kasi Kinuha ko din. Syempre, bago eh. Oo, hindi mo alam masunurin. eh. Masunurin ka eh. pero nagtagal na. Wala na. Wala na. Kasi sa pagtatrabaho, ano yan eh, syempre sa umpisa, hindi mo pa talaga Yes. master, di ba? Yes, Hanggang sa, pag nagtagal, imagine mo 8 years. Kahit siguro tulog ka, magagamoy mo trabaho Yes, mo eh. Di coach. ba? Kahit inaantoy, kahit matambak ka, Oo. sobrang dami. Pagka nagising ka, Oo. pag ginawa mo yan, as in magtutuloy-tuloy na yan. Yes, coach. So, ganun din sa pagtatrabaho, di ba? Oo, ganun. Para din, paano ka pala na-involve sa business? So, ano pala yung, ano mo? Paano ka Yan. napasali? Sa business talaga, coach, yung empowered talaga yung alam ko na talaga siya dati, pero ang utak ko talaga is, syempre, parang okay na ako sa company ba, yung parang ang mindset ko, may sinasahod naman ako, tapos every cut-off may sinasahod naman ako. Okay. Tapos sabi ko, bakit maghanap pa ng iba, ganun ba? Mm. Pero hindi ko pala siya tiningnan na, kung na-involve kasi ako sa business gawa ni Prof. Max. Okay, yes. Palagi niya akong sinasabihan, mag-business na nga lang tayo. Pero sabi ko, ayoko, ikaw na doon. Pero sabi niya, kung nga, sumama ka sa kondo. Niyayaya niya ako, sumama daw ako sa kondo. So that time, birthday ata hindi ko alam kung kaninong birthday yun eh. Birthday ni Prof. Max. Birthday niya. So, napakagala. Yan talaga si Sian, as in, napakagala talaga, bata pa lang. Kasi ilang buwan pa lang dating si Sina na alala ko. Parang siguro mga 4 months pa lang yata. Hindi, ano lang po siya noon, 2 months. 2 months pa lang siya noon. Opo, kasi hindi pa ako nakapagbalik ng company noon eh. Okay. Oo, 2 months. Tapos, kasama niyo pa si ano noon, si Jennifer. Kami talaga kasi yung vibes noon sa company. So sabi mo, punta kayo sa condo. Tapos i-explain ni Coach Lini yung business. Sabi ko, ayoko, maya talaga ako dyan. Tsaka, ayoko talaga ng business. Okay. Ayoko. Kasi nga, okay naman sa company, may pasok naman eh. Huwag lang umabsent kasi wala ka talagang sahod. Tama. Oo, huwag lang talaga umabsent kasi walang sahod. Sabi ko, okay lang yan. Makinig ka lang. Sabi, makinig ka lang. Sabi ko, sige. Hindi, sumama kami dinala ko si Sian. So, nag-birthday lang. So, ayaw ko pa nga magpa-picture eh. Kasi nga, ayaw ko makita yung picture ko ba na kasama dyan sa mga yan, negosyante, ganun ba? So parang, ayaw ko makabilong dyan. Kaya nga, ganon. Ayaw ko. Tatago ako. Kaya nung lapasan ng picture, wala ako. Wala kang picture. Kasi ayaw ko talaga mag-picture. Okay. Oo, ayaw ko talaga magpa-picture. So, ngayon, ayun na, okay na yun. So, lumipas naman ng nag-pandemic siya, coach. Nag-pandemic. Okay, so, sabi namin ni Coach Mark, ang hirap naman ng buhay natin kasi
Naka-face mask, naka-goggles, ano pa yun, yung pang-takip. Ano ba tawag doon? Face mask. Yung isa pa. Face shield. Oh, naka-face shield. Diyos ko, hindi kami makahinga kasi ang init kasi bawal nga ang aircon. No Kasi, pandemic. kasi sabi nila, pag mag-aircon daw, mabilis kapitan ng virus. Yes. So, sobrang init talaga kasi ang area namin ay doon naman talaga tunawan ng aluminum. Sobrang sabi ni Prof, mauna na ako mag-resign sa'yo kung ayaw mo. Sabi mo kay Coach Max? Sabi ni Coach Max kasi nauna kasi talaga siya sa akin. Okay. Sabi niya kasi ako kumikita naman ako more than sa sinasahod ko sa company. Sabi ko, sige, bahala ako, mag-resign ka. Okay. Sabi ko, sige. Tapos, dinala niya ulit ako dun sa condo. So, yun na yung binilugan mo ako. Tapos, hindi ko pa rin siya naintindihan. Binulugan ako. Sabi ko, ang ganda, pag makinig ka lang talaga. Pero pagkatapos na, wala na sa utak ko. Oo, wala na sa utak ko. Nung nakikinig ka, nagagandahan ka? Nagagandahan ako, parang ang ganda ng negosyo. Okay. Tapos, nung pagkatapos, wala na. Hindi mo na maintindihan? Wala na, hindi ko na maintindihan. Kaya, sabi ni Prof Max, huwag ka mag-alala kasi may training. Di ba, may basic training tayo dati. Yes. Nag-graduate din ako, batch 3. Nag-graduate ako ng batch 3. Tapos, so, yun na yun. Pandemic na. Sabi ni Prof Max, kumusta ka na dyan? Pasok ka pa rin na pasok. Sabi ko, oo naman. Ayun, magdi-December. Oo. Ini-encourage talaga ako ni Coach Max, naku, huwag ka nang bumalik kasi dito, tingnan mo ako, kumikita ako. Pinapakita sa akin DTC niya. Okay. Sabi ko, oo nga, no? Sabi ko, what if kaya kung hindi na ako babalik? Okay. So ngayon, doon dati na, nag-ano yung utak ko, babalik ba ako or hindi? Kasi that time, si Dave, walang trabaho. Okay, masawa mo. Wala siyang trabaho ko. So sabi ko, ano pipiliin ko? So nanaig talaga sa utak ko yung nakita ko talaga yung DTC ni Prof Max. Nakita mo may kinikita sa May Prof kinikita Max. talaga siya. Nag-resign ako. Okay. Oo. Tapos ayun na, planning muna ako noon. Tapos sabi, binigyan mo pa nga ako ng pang wifi noon eh. Pinakapitan kita ng wifi. Grabe talaga. Pinapakapitan ng wifi para magawa lang yung negosyo. Oo. So, na yun, tatay. Tapos, wala pa rin, parang wala talaga sa utak ko yung negosyo ba. Sabi ko, kumbaga parang walang trabaho ang asawa ko, tapos hindi mo po maintindihan ang negosyo. So parang ganon. Ganon. Tapos, ayun na, di ba, pandemic. Nag-resign na kami. So, syempre, pag nag-resign, may mga bayarin. May mga pera-pera ka pa. Yes. So, bumili kami ng ice cream machine. Naalala mo yung ice cream machine? Kasi grabe talaga yun si Prof Max talaga. Kung anong plano niyan, kasama talaga ako palagi. Basta umuulang ako dyan sa kanya. Sabi, sige, bili ako. Bumili din ako. Bumili ka rin. Oo. So, ayun nga, Coach. Nag-pandemic. So, bawal nga malamig. Sarado ang ice creaman ko. Bumili ka rin pala ng machine. Bumili talaga ako, Coach. Okay. Oo, bumili ako ng machine. Nag-away pa nga kami ng asawa ko noon kasi nga, hindi niya gusto ba? Parang pag ako kasi may gusto, parang inaano ko talaga na makuha ko. Ganon. So, sinisisi niya ako, pa-ice cream, ganyan ba? So, nasayang yung pera sa ice cream? Nasayang. Okay. Magkano din yung naisayang, pero okay lang yun. Yes. That's a part of business. Yes. Tapos So ngayon, nag-resign ako, hindi ako bumalik. Hindi na talaga ako bumalik. Palagi ako pinipilit, bumalik ka na dito kasi nga, ang inalisan, pag alis ko talaga ako, sobrang dami talagang gagawin sa company. Minisits ako, bumalik ka na kasi sayang ganito ganyan. Sabi ko, ayaw ko na, inyo na yan. Sabi ko, inyo na yan talaga, mag-business na lang ako. Sabi, bahala ka, wala ka naman dyan. Sabi ko, bahala kayo, basta ako mag-business ako. So, hindi naman siya naging madali kasi syempre, unang-una, may anak ako. Oh, yes. Hindi ako nakapag full-time ba. Tsaka, isa pa, ang market ko dati is Pinoy. Okay. Filipino. So, yung asawa ko, against. Kasi nga, syempre, ang Pinoy kasi may pa-cute-cute man. May pa-cute-cute kasi akala dalaga ba? Kasi syempre dati, hindi ko talaga paano na may asawa ko. Hindi mo sinabi may syempre, asawa ka? Parang cute-cute po. Pa-cute-cute din. Pa-cute-cute din ako kasi syempre, kung dyan man ako makapasali, pero wala man akong intention na magpapakit ako na ligaw-ligaw pa. Siyempre, part talaga yan sa business. Yes. Hindi talaga yung naiiwasan. Makapasok ka lang na may negosyo ka. Okay. So, ayun, Coach, hindi pa rin siya. Wala pa din.
Kasi mahirap talaga mag-business pag may nakontra talaga. Okay. Oo. Kaya mas maganda pa rin talaga yung so unti-unti na. So nag-decide sila, Prof. Jess, no, dati na mag-online din kila Prof. Carlo. Yes. Oo. So doon na kami. So ayun, araw-araw man ako napasok doon. Late nga lang talaga palagi. Oo, pero sabi ko, okay lang yan. At least napunta ako, napasok ako, nadikit ako sa team. Kasi pag hindi talaga ako nadikit, ano sasabihin ko sa mga client ko? Ganito ang business, ganito step by step. Ano sasabihin ko? Hindi ko naman alam yun. Yes. Kung hindi talaga dahil sa tulong ng mga mentors natin sa business, hindi ko talaga malalam kung ano sasabihin step by step sa negosyo natin. Oh, yes, tama eh. Kasi unang-una, okay naman yung nandun ka sa bahay. Yes. Tama? Kaya lang, pag nandun ka sa bahay at dahil nag-i-start ka pa lang, hindi mo pa alam yung pasikot-sikot ng business, pag may itatanong ka, kanino mo itatanong? Kay Sia. Mahiya ako, coach, kasi sabi ko, iniisip ko dati, nahiya man ako magtanong, hindi ako nakapasok, tapos magtatanong ako. Ganun ang thinking ko. So, yun ang naano. Oo, sabi ko, nakakahiya naman eh. Sila nga pasok ng pasok, tapos ako nasa bahay lang, tapos magtatanong ako kung paano gawin. Ganon. Ganon ang thinking ko dati. Kumbaga sa school, absent ka eh, Oo, bahala absent ka. ka. Oo, bahala, zero ka. Oo, zero ka ngayon. Tama eh. Kumbaga sa exam, mababahala ka masiro, gano'n. Zero ka, wala ka eh. Ayaw mo mangopya. Oo, ayaw ko. Ba't ayaw mo mangopya that time? Kasi, Dahil nahiya ka mangopya. nahiya talaga ako, coach. Kasi syempre, sabi ko, sila nga nag-effort. Okay. Oo. Sila nga nag-effort. Kumbaga, exempted na sa kanila na may anak ako. Pero mas maganda pa rin na may effort din ako na pumunta din talaga dun sa hub. Okay. Oo. Kasi that time, binigyan ka ng time na okay lang kasi may anak ka. Oo. Kaya binigyan ka na kahit hindi araw-araw Talaga. kang pumunta. Yes. Ang mahalaga, pumunta ka ron para nagkakaroon ka ng knowledge. Oo. Para pag tumambay ka sa bahay, alam mo yung gagawin. May masabi ako sa client ko. Oo. So, ang nangyari doon, binigyan ka na nga ng time, minsan hindi mo pa nagagawa ganon. Hindi talaga siya. Okay. So, paano ka pala natulungan ng team? Paano mo pala nagamay yung business? Paano mo naintindihan? So, ganito yun, coach. Kasi ako talaga, willing talaga ako matuto pag may nagtuturo. Okay. So, ngayon, pag magpatawag yan sila, Prof. Jess, na meeting tayo, dapat nakatara lahat talaga. Pero monitoring talaga kami dati. So minsan nga dati, sabi ko, wala akong close deal, wala akong kausap. Kasi nga, syempre, ang ginagawa ko, nag-add pa, tapos sabi, ito dapat, ang hahanapin mo ganito, nagtatrabaho sa ganyan, huwag kayong mag-add ng, kung tingin mo na hindi maka-afford mag-invest. Yung may trabaho, ang hanapin nyo. Kumbaga sa prospecting, doon ka na sa target mo talaga na may capability. Yes. Di ba? Na mag-invest. Kasi, halimbawa, add ka ng add, tapos mga estudyante. So, wala talaga mag-invest. Yun nga, napuno ang Facebook ko. Wala talaga akong ni isa na pasali doon. Okay. Kasi ang ginawa ko, parang wala pa sa vocabulary ba na, sige, basta maka-add lang, basta may maisulat ako. Ganun nga, basta Para maisulat. mapakita ka lang doon sa pag nag-monitor. Basta maisulat ako 20 dyan, okay na yan. So, parang, Pero wala talaga akong close deal niyan. yes. Oo. Kumbaga, wala pa rin sa focus talaga. Wala ng goal talaga. Wala pa rin sa align na sa goal na gustong makuha. Tapos pag pag magkaroon naman ng queen, inggit ako. Okay. Sabi ko, bakit di nangyayari sa akin yan? Pero sabi ko, iba kasi yung ginagawa ko eh. Okay. Oo, iba kasi yung ginagawa ko eh. Kasi parang hindi ako nakapokus, basta makapaglagay lang ako dyan, okay na yun sa akin. Basta hindi lang ako matanong, ikaw Jim, may ilan bang mo ngayon, close deal mo ngayon? Ay, ito, close deal ko. So, para meron ka lang ma-present. May sabi lang ako lang. Siyempre, nakakahiya kaya sila hataw-hataw. Tapos ako na nga yung pamilyado. Ako pa yung chillax-chillax. Okay. Sila nga wala hataw-hataw nga Na-inspired ako dyan kila Coach Jess kasi siyempre, kumikita ng malaki. Tapos, ang daming PN. Tapos ako, wala akong kita, wala pa akong close deal. So, nung mga time na yun, hindi ka ba parang na left behind or mas nanggigil ka? Nanggigil talaga ako, coach, nung time na yun. Kasi doon din talaga kila Coach Carla. First time ko nakapagpa-PE, sobrang saya ko talaga. Oo, kasi syempre, first time ko, kasi nga, binago ko kasi yung market ko. Hindi na talaga ako nagma-market ng Pinoy. Okay. Hindi na, kasi wala talaga ako maano sa Pinoy. Puro cute-cute lang. Wala.
So binago ko, nagsabi ni Prof. Mas, mag-Oceania tayo kasi tuturuan naman tayo. Sabi ko, paano ang English ko pa naman ay kakarampot lang. Sabi ko, matuto kaya kahit balintong-balintong yung English mo dyan. Sabi ko, sige, try natin. Basta ako kasi pag may Yes. go ako eh. Okay. Oo, basta pag may magturo, go talaga ako kasi dyan talaga matututo. Pag ayaw mong subukan, di ka talaga matututo. Yes, tama. So, yun, tinuruan kami. Ay, nag-print na yan sila Prof. Jess ng bond paper. Lahat na talaga tinuro sa amin kung Yung paano, script. kung ano sasabihin. Oo. Tama. Sasabihin, pero sa katagalan na, memorize man. Oo, na-memorize man. Tapos, ayun, sobrang saya ko, nakapagpapiin ako. Tapos, ayun nga, nagplano na mag-ano daw ng hub, kasi ganyan, ganito, para doon mag-enjoy. Pero, ang ganda talaga ng plano nila kasi, ang nangyari talaga sa akin, paglipat talaga dito mismo sa hub coach, nakapagpa-ano talaga ako, isang bagsak. Yes, dito, nung Sobra. paglipat na talaga sa hub, doon na talaga nagdire-diretso yung Yes. kita mo. Oo. So, ano yung mga lesson na natutunan mo sa journey mo na yun? So, ayun, bawal sumuko. Yes. Bawal sumuko. Kasi, pag sumuko ako, paano pamilya ko? Kasi, yung asawa ko, hindi naman siya ganun yung talaga, kailangan mo siyang tapikin talaga na magdesidido din siya sa buhay. Kasi, feeling ko kasi sa asawa ko dati, makimama siya. Kaya isa din yun sa inano ko sa kanya na, huwag ka kang puro mama. Huwag puro mama kasi pamilyado ka na eh. May anak na tayo, mama ka pa rin ng mama. Bakit ka pa napunta dito sa Maynila kung di mo naman pala kayang umalis sa mama mo? Ganun siya. Kaya tinatapik ko siya. Ako nga eh, dami-dami ko nga kapatid. Dito lang ako. Kahit ayaw ko na nga umuwi dun sa probinsya eh. Sabi ko, tatagan mo lang yung ano mo. Kasi ang asawa ko kasi parang mahina siya. Mahina ba? Hindi ko alam, Bisaya naman siya, pero bakit ganun siya? Oo, para siyang mahina, Mahina yung loob. mahina ang loob niya. Mahina ang loob niya. Kung gaano kalakas ang loob ko, kabaliktaran ng asawa ko. Sobrang hina ng loob. Grabe. So, nung ginagawa mo yung business, kamusta yung asawa mo? So, yung ginagawa ko yung business, lalong-lalo na yung nakita niyo na hindi talaga ako kumita. Tapos yung minsan na yung cellphone ko, mga cute-cute yung message doon. Ay, kasi nag-start ka. Si Celo siya. Sabi ko, kasi nga part ngayon sa business, hindi naman talaga maiwasan yun. Pero syempre, as hindi kasi siya negosyante coach, hindi talaga niya alam yun. Hindi naman niya alam yung mga trainings na inano ko eh. O, hindi niya alam yun. So, ayun, sa katagalan, so naging nandito. So, yun, tulong kami ngayon. Sa awa din ng Diyos, nakapasok siya ng trabaho. So, ayun, medyo gumagaan-gaan yung buhay namin. Kasi dati talaga, walang-wala. Kasi, syempre, nag-resign ako. Pinili ko kasi talaga itong negosyo. Kasi nga, na-inspired ako doon sa income ng Max. Oo, na-inspired ako sabi ko, kikitain ko din yan. Kikitain ko din yan pag ako mag-business. Pero hindi naman siya madali talaga. Yes. Kasi, dapat aralin mo muna yung negosyo. Aralin mo muna kung paano ka makapagpasali. Tapos dapat alam mo yung target mo. Yes, tama. Dapat alam mo yung country na market mo. Hindi basta-basta na may market ka sa Singapore, sa basta etc. halo-halo na. Wala ka talaga. Kasi na-try ko na din yan. Trinay ko yung OFW tapos Oceania Market. Kung ako papiliin, Oceania Market talaga ako. So, bakit mas pipiliin mo mag-Oceania Market kaysa sa mag-OFW Market? Kasi coach, ito kasi nangyari coach. Ang Oceania Market kasi ang bilis ng pera. Okay. Kasi pag may present mo na yung negosyo, pag kaya nung tao na presentahan mo na mag-invest, shoot na yan. Invest talaga. Pag OFW, sa sunod na buwan na lang siguro, puro promise ba? Puro promise. Puro promise ang OFW. So, hanggang sa may mga cute na yan, pag ganyan-ganyan pa. Sa OFW, so I decide na mag-Oceania talaga ako. So, sa tingin mo, bakit nahihirapan or challenge na i-present sa Pilipino ang negosyo? Kasi, hindi ka naman nagpapakit-pakit dito sa diretsahan, negosyo naman ang ino-offer sa Oceania. Pero dito sa Pilipino, di ba, kumbaga kinuha mo na yung loob, di ba, nagpakit ka na nga, kumbaga,
Kaya mo ginagawa kasi para maging kaibigan mo Yes. siya, magkakilala kayo talaga. Pero Pilipino, bakit nahihirapan na i-present yung business kaysa dito sa mga ito? Kasi coach, ang Pinoy talaga sa totoo lang, ang mahirap magbitaw ng pera. O kahit alam naman nila na may magandang patutunguhan, parang ang thinking nila ba na baka walang mangyari, baka ma-scam lang ganun. Okay. Tapos minsan, inaano ng family na huwag sumali dyan. Huwag sumali dyan, baka ma-scam lang yung pera mo, walang mangyayari sa'yo dyan. Kikita lang dyan yung nauna, ganun. Mga ganun ang Oo, thinking ganun nila. talaga ang thinking nila. Okay. Pero so, dahil akong nakakaalam, so wala sa akin yun. Walang, hindi pa una-unahan sa business natin. Kaya minsan nagiging ganon yung kasi Pilipino tayo, hindi naman tayo naturuan Yes. na mabuhay na magnegosyo. Yes, coach. 'Di ba? Naturuan tayo na galingan mo sa school, magtapos ka ng pag-aaral, 'di ba? Para pagtapos mo, makahanap ka ng magandang trabaho. Yes, coach. Hindi naman sinabi na pumasok ka sa school, 'di ba? Galingan mo sa school. Pagtapos mo, magnegosyo ka para makapagbigay ka ng trabaho sa mga tao. Hindi. Iba. Kaya pagka pinakitaan mo na dito kung may kumikita 50,000, 100,000, 200,000, 300,000, 1,000,000, ha? Totoo ba? Scam. Scam. Diba? Pero, kapag inuperan mo na dito, sumali ka, wala kang gagawin, kikita ka, sige, gawa ko. Ganun. Sa tingin mo, scam ba? Or ayaw ba talaga nilang magnegosyo? Or ang gusto lang talaga nila is madalian Yes, na easy negosyo? money ang gusto nila. Parang ganun. Yeah, easy money. Kasi para sa akin, ang mga nai-scam na tao, iyan yung naniniwala sa sinasabi na wala kang gagawin, kikita ka. Yes. Kaya maraming nai-scam. Yes, coach. Kahit isipin mo na lang na na kahit ikaw ay mag-open ng traditional business, meron ka pa rin gagawin para kumita ka. Oo. What more pa kaya? Walang hindi gagawin. Kahit magtrabaho Yes, ka, hindi yes, ka coach. papasahurin ng wala kang Yes. ginagawa. That's why maraming iba na nai-scam. Kasi doon pumupunta sa wala kang gagawin, pwede kang kumita. Wala talagang... Tapos sinisisi, ako sumali dyan, nag-join ako dyan, walang nangyari sa ininvest ko. Ang tanong, bakit ka sumali? Diba? Ano yung sinabi sa'yo nung nagpasali sa'yo? At ginagawa mo ba ng tama ang negosyo? Yes. Diba? Kasi sabi ko nga, kung ikaw magtatrabaho ka at hindi mo gagawin ang trabaho mo, hindi ka pa rin na masasahod. Hindi ka Sabi mo talaga nga kanina, diba? Ayaw mo mag-day off kasi nanghihinayang Sayang. ka. Diba? So, Sayang. same as sa Yes, business. yes, coach. Diba? So, along the way, nung ginagawa mo ng business, kamusta naman yung nangyari sa'yo? Yan. So, ayan, coach. Progress. Napaka-gandang progress ko ngayon. Kasi ilang taong ka nang ginagawa yung business simula nung ito na ginawa mo? Yung parang kung aanuin ko yung mga seryoso ko na talaga Yes, yung sineryoso mong negosyo. business, 2 years. Magto 2 2 years na years. kasi 2 years na tayo dito sa Yes, magto 2 years tayo next month dito. Oo. So, sa 2 years na yan, kamusta anong nangyari So, ayun, coach, sa 2 years na yan, so aside from nag-aaral si Sian, hinahatid ko sa school. Pagkatapos nung galing kami sa school, so magbibihis kami, maliligo ako. So, papasok na ako dito sa hub. Okay. So, ang kagandahan kasi, coach, habang nag-aaral yung anak ko, naaalagaan ko, naasikaso ko, nakapaglinis ako ng bahay, naasikaso ko yung asawa ko. So, at the same time, kumikita ako sa negosyo. Ayun ang maganda. Yes. No, na nagagawa mo yung part mo as nanay, Yes. 'di ba, sa anak mo, na especially yung anak mo ilang taon ngayon? 6 years old. Mag-grade 1 na, 'di ba? Yes, coach. So nagagawa mo magpakananay, nagagawa mo maging asawa, at the same time nagagawa mo pang kumita. Yes. Wow. Nakakatulong pa ako sa mga financial sa bahay kasi hindi tulad dati na shoulder lahat ng asawa ko. Okay, yes. Kasi parang palitan lang din naman kami dati kasi nung ako nasa work, sa company na yun, kumikita ko pero hindi talaga siya enough. Okay, yes. Oo. Unlike ngayon na may trabaho yung asawa ko,
may sinasahod din ako dito. So, ano kami? Kumbaga tandem. Oo, tandem. At saka, iba yung nangyari. Yes. Diba? Kasi imagine mo, nakaka-travel ka. Yes, yes. Diba? Naisasawa mo yung anak mo sa Mm. travel. Diba? Like kagaya nung dati, yung latest nating travel. Diba? Last month. Yes, So, coach. nagburakay tayo. Diba? So, iba yung feeling. Yung anak mo, isinama mo Yes, doon. yes, coach. Kasi ako, hindi ako tumitingin sa gastos. Yes. Kasi yung anak ko kasi, abundant mindset siya kahit maliit pa siya. Mm. Kasi, alam kong bakit. Kasi ako thousand, pero kanya, million na eh. Oo, Ganun yung grabe siya mag-isip. Mm. Oo, yung mga car na, mga ano, alam niya yung Tesla. Sabi ko, paano mo nalaman yan? Siyempre, naririnig niya sa meeting. Kasi, siyempre, sa meeting, dinadala ko din siya minsan. Oh, yes. Oo. Kaya, ang bilis maka-adapt ng utak niya, kahit bata pa siya. Kaya, yun, sobrang saya ko na nadala ko, hindi ko tinitingnan kung magkano yung gastos. Hindi ko as long as na mag-enjoy yung anak ko, so go ako. Yes. Oo. At saka, kumikita. Yes. Diba? Kaya hindi ka tumitingin sa gastos kasi alam mo may gagastusin Yes. ka. Diba? Oo. Kasi meron naman siya, hindi ko titingnan ng gastos. Kaya lang, teka muna, hindi ko Oo. tingnan ng gastos, wala mo na akong gastusin. Oo. Hindi ko tinitingnan yung gastos kasi alam ko naman talaga na may kasunod pa nun. Yes. Magbibitaw ka ng pera, may papasok na pera ganun. Yes. Sa Kasi negosyo nga, nasa natin. business. Yes. Alexa, kung magtatrabaho ka, Diyos na ko. kung absent ka sa trabaho, wala kang sahod. Wala kang sahod. Ngayon, paano mo mabawi yung ginastos mo Yes. sa trabaho? Sa trabaho kasi, coach, kunyari, mag-absent ka. So, gagastos ka. Ikaw Yes. ang gagastos kasi magpapamedical ka. Para i-present lang doon. So, Yes. magkano ang medical? Tama. Oh, wala ka pang sahod, naggastos ka pa ng medical. Mm. So, pero dito sa negosyo natin, nag-enjoy ka pa, nag-travel ka pa, nagbitaw ka nga ng pera, pero may pumapasok na pera. Yes. Kasi, kahit nagta-travel ka, pwede ka pa ulit kumita. Yes. Kagaya na tayo ng Boracay, Yes, di ba? coach. Meron ka nag-invest sa'yo doon, Yes. na nag-VIP. Yes, coach. Di ba? So, ganun yung nagninegosyo eh. Di ba? Ganun. Ganun yung, basta may internet ka, di ba? Yes. Basta may cellphone ka, pwede mong gawin yung business. Yes, coach. At saka, yung memories na nabigay mo sa anak mo, ibang level. Yes, yun, ibang diba? Sabi ko nga sa kanya ano yung masasabi mo kay mama? Sabi niya sa akin, I love you, mama. Sabi ko, why? Kasi dinala mo ko dito sa Boracay. Yes, coach. Wow, di ba? Kasi dream na talaga niya yun eh. Kasi palagi ko naman talaga siyang dinadala dun sa kaisip. Oh, yun. Palaging, Boracay daw to, Yes. ganito. Pero nagkakatotoo man, grabe naman kasing manifesting niya nun. Kasi pag dati nagta-travel tayo, dyan lang sa Batangas. Sa Batangas, diba? oo. Sinasabi natin sa kanya, that is Boracay. So feeling niya, nasa Oo. Boracay na talaga Yes, siya. coach. And nung maganda nito, nag-manifest agad sa kanya yung Oo. Boracay no? Hindi mo na talaga siya maano kasi pag sinasabi mong Boracay, alam kasi niya papuntang Boracay din kasi nasakay siya ng airplane. Yes, alam na niya, di ba? Yes, coach. So yun yung hindi mo pwedeng balikan at hindi pwedeng matumbasan ng Yes. ng journey mo Yes. Kasi imagine mo in just 8 years mo sa company. Yes. Tama? Na-experience mo ba doon na i-travel man lang yung sarili mo? Hindi, coach. Hindi nga ako minsan sumasama sa outing eh. Isama ko dyan sa outing, itulog ko na lang kasi kinabukasan may pasok. Kinabukasan, wala kang tulog. Sa company, na-awardan ka ba? Na-awardan naman ako sa company kasi hindi talaga ako pala absent. Perfect attendance. Wow! Magkano reward? Wala. Walang reward. Walang reward? Walang reward. Perfect attendance lang. Basta papel. perfect attendance. Yes. So, dati ako gano'n din na napasok. Na-awardan ako dyan. Perfect attendance. Yes. Best employee. Pero okay naman din kasi nabigyan naman ako doon ng Yes, cash yes. 8,000. Wow. Kasi Christmas yun ang binibigay sa amin. So sa inyo walang award? Walang award. Okay. So samantalang dito, na-awardan ka dito. Yes. Diba? Ang dami ko ng awards na-achieve. Yes, di ba? Nagkaroon ka dito ng awards na sa bilang top leaders, Yes, di ba? coach. Mga top 3, top 2, Top, etc. top encodings. Yes, naging top encodings Yes. ka, top 1 encodings, Yes. top 2 encodings, top 2 highest income, and naging silver executive Yes, ka ng company, di ba? So, yung mga yan, nung nakuha mo, kamusta? Yan. So, yan lahat naman kasi, bago ko yan na-achieve, ginagawa ko talaga yung
negosyo na seryoso. Yes. Walang ano diyan, walang palya, dapat ginagawa mo yung negosyo sa tama. And then dapat kasi ang negosyo natin ups and down. Hindi naman kasi palagi na nag-boom ka ngayon tapos sa isang araw wala ka. So dapat hindi ka panghinaan ng loob. Dapat mag-eager ka pa na dapat ibalik ko 'yun. Kasi kumikita na ako ng ganyan, nadaanan ko na yan, dapat more pa. Yes. So, ganyan talagang, coach. Ganyan talagang utak ko nga. Nadaanan ko na yan, dapat bangan ko na yan, dapat more pa, dapat hatawin ko pa talaga ng todo yung negosyo. Yes. Kasi wala namang ibang mag-benefits kundi ako lang naman. Yes, tama. Yes. Ako ang maglustay ng kinita ko kasi ako din ang naghirap nito. Yes, tama. Yes. So, yun pinagkaiba. Yes, coach. Diba na, yes, sa pagninegosyo, ang pag-grow mo, talagang magagamit mo in Yes. the long run. Diba? Kasi, diba, matututo ka talaga. Yes, coach. Diba? Especially sa mindset. Yes. Diba? So, sa pagtatrabaho, okay din naman, matututo ka. Yes. Kaya lang, matututo ka talaga na gumising araw-araw, Yes. di ba? Huwag ka umabsent araw-araw, di ba? So, mga Sa ganun. company kasi, coach, wala akong pangarap. Walang pangarap. Walang pangarap sa company talaga. Kasi sa 8 years kong pagtatrabaho sa company, never talaga akong nangarap na magkaroon ng bahay. Wala. Hindi mo pinangarap yun. Wala akong pangarap na gano'n magkaroon ng bahay na magpatayo ng sarili kong bahay. So mag-travel. Wala akong ganyan sa company. Dito talaga nung pumasok ako dito sa business, ang dami ko na talagang gusto. Okay. Kasi alam ko talaga na mangyayari talaga sa akin kasi nakikita ko talaga yung mga lalo na sa inyo. So, ibig sabihin, nung nagtatrabaho ka, wala kang ini-aim na dreams. Wala. Ang Bakit? gusto ko lang, hindi ako mag-absent. Dapat araw-araw pasok ako para hindi mabawasan yung sahod ko. Para pagdating ng cut-off, kompleto yung sahod ko. Okay. Ano? So, yes, no? Yes, Tama no? So, kasi naalala ko, nung nagtatrabaho ako, ang gusto ko lang din talaga ay pumasok ng pumasok. Yes, coach. Kasi naisip ko, kung absent ako, wala na akong gagawin sa bahay. Yes. Sayang ang isang araw. Yes, sayang. At paborito ko ang pumasok pagdating ng katapusan. Bakit inventory? Wala masyadong ginagawa. Oo, pag-inventory, lalo na pag-inventory, papasok talaga ako niyan, Yes, half kasi day. walang Oo, ginagawa pero may sahod. At saka pagka-holiday. Kasi double pay. Pasok Diba? ako niyan, sayang. Pero nung nagtatrabaho ako, nangarap ako na bumili ng motor. Oo. Pero, hindi ako nakabili ng motor. Yes. Pinangarap ko dati na bumili ng XRM na kulay pula ng motor. Oo. Ilang kami magkakabarkada na nangarap noon. Kaya lang, hindi ko siya mabili. Kasi, pwede kang may pang-down. Kasi pwede kang mag-loan sa SSA. Diba? Yes. Kasi magkano lang naman natin? 3,000 pesos. 3,000. Dati. Diba? Oo. 3,000 pwede ka na mag-down. 5,000 pwede ka na Pwede na, mag-down. oo. Kaya lang, pagdating na sa orang, kaltasan. Kasi yung SS mo, tapos magdadang ka sa motor. Yes. Wala ka pa nga binabayaran motor, natitira sa iyo, 1,500, 2,000. Paano pa pag kumuha ako ng motor? Wala nang matera. Wala na. Tapos, magsangla ka pa ng ATM. Di lalo ka, mababaon ka talaga. Mababaon ka talaga. Tama. Kaya hindi ako nagkaroon ng motor noon. Pero ikaw, wala kang napangarap na gano'n. Wala akong pangarap na ganun, coach. Okay. Wala akong kasi doon lang naman ako na nagkaroon ng pangarap na gano'n na. Basta kasi, ang pangarap ko kasi dati mapagtapos yung mga kapatid ko, gano'n, para hindi man lang sila kulilat ba pag magtrabaho, gano'n ang isip ko talaga. Pero, sa kasamaang palad talaga, nauna pa naman mag-asawa sa akin. Yun lang, nauna pa sila mag-asawa sa akin. Okay. Yung isa doon nanganak na ako. Wala, chill pa lang. Tatrabaho, tuloy ang buhay. Kasi hindi ko din naman inaano na, bahala na kayo dyan. Kasi nag-aasawa na kayo. Siyempre, meron pa ang ibang kapatid nag-aaral. Kumbaga, Kasi responsibility mo pa rin. Oo, kasi hindi ko naman inaasa sa mga kapatid ko na lalaki. Kasi may kanya-kanyang pamilya na din kasi sila. Okay. So, kumbaga, yung mga natira na dahil wala na kayong magulang, ikaw yung magre-responsibility. Yes, coach.
Okay. So, buti na lang ngayon, malalaki na yung kapatid mo. O, may mga sariling asawa na. May mga asawa na. Kanya-kanya na Oo, kayo may ng mga anak pamilya. na. May Oo, mga kanya-kanya anak na na. rin. Oo. So, kaya ngayon, dati, lahat ng sahod ko, wala akong luho, papunta sa kanila. So, ngayon na nandito ako sa negosyo, inuuna ko talaga ayusin yung sarili ko kasi may pamilya na rin talaga ako. Yes, tama. Unahin mo yung sarili. Yes, Coach. Diba? Kasi unang-una, ito yung isa sa natutunan ko doon sa isa sa nagme-mentor na sabi nga niya, kung gusto mong mas makatulong sa iba, unahin mo ang sarili mo. Yes. Kasi the moment na inuna mo ang sarili mo, the moment na gumanda yung buhay mo, madaling tumulong sa iba. Yes. Tama. Unlike sa gagawin mong responsibility, ang responsibility ng iba, tapos ikaw mismo, hindi mo maayos-ayos ang sarili mo, napakahirap tumulong kung ikaw mismo wala. Yes, Coach. Tama. Which is, yun naman talaga ang gusto natin. Kaya nga natin ginagawa ang gumaan sa buhay, kaya natin ginagawa ang mga bagay-bagay na para makatulong din naman. Pero dahil wala ka pang pantulong, tulungan mo muna ang sarili mo. Di ba? So, napakadaling tulungan ang sarili dahil sarili mo lang ang iisipin mo. Yes. Diba? Ngayon, hindi mo matulungan ang sarili mo, tinutulungan mo pa ang iba, wala talaga. Wala na. Hindi ka talaga... Especially ikaw, may anak ka, Yes. may pamilya ka. Yes, priority ko talaga yung family ko, Coach. Okay. So, kamusta naman ngayon? Magkakano naman na yung mga income mo ngayon? Yes, so nagre-range ako ngayon, Coach, ng 50 pataas. 50,000 pataas. Yes, Coach. Could you imagine, kung nagtatrabaho ka kaya ngayon sa company, kumikita kaya ngayon yung mga dati mong katrabaho na 50,000 per month? Hindi na, Coach. Kasi, alam mo kung bakit? Simula nung nag-pandemic, wala na sila halos pasok. So, kaya iniisip ko nung pag nag-aaway kami ng asawa ko kasi inaano ako ng asawa ko na magtrabaho nila. Sabi ko, magtatrabaho ako, nakikita ko na nga yung mga katrabaho ko dati na ilang araw walang pasok, tapos babalik pa ako sa company. Yes. Tapos ang daming company ngayon talaga na nagsara. Okay. Gawa ng pandemic. Nagsarado lang Yes. mga company. Buti, di nagsasarado yung company niya. Hindi siya nagsara pero ano siya, parang sa isang linggo, 2 araw ang Humina yung pasok. pasok. Oo. Pag 2 araw ang pasok, 3 araw ang pasok, pag may pamilya ka, hindi kaya. Yes. Kulang. Naalala ko, nung nag-pandemic, yung company din namin, talagang as in, nagsarado din. Yes. Hindi naman siya as in totally sarado, pero napunta yung iba kong mga kabarkada, katrabaho sa ibang division, Yes. sa ibang company, dinala sila doon kasi yung company namin nagbawas. Imagine mo mga regular na yun. Kaya nga, oo. Makakasabayin ko dinala pa sa iba kasi nga, hindi na kayang sustentuhan ng Sustentuhan. company. So, buti na lang talaga, di ba? Nag-decide na Nag-decide kami talaga yung ako business. na gawin yung negosyo. Kaya ngayon, so, wala na talaga, hindi na ano sa utak ko na, kasi dati, Coach, nung nag-company din ako, gusto ko din kasi mag-abroad. Pangarap ko din yung mag-abroad, mag-Taiwan. Sumubok talaga ako kasi pag ako talaga gusto ko, ginubo ko talaga yan hanggat kung pwede ako. So ngayon, na ako, siguro kung hindi talaga para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. Kasi that time na nag-apply ako ng Taiwan, so na-orient na ako, lahat ng sahod, sinabi na kung saan ako pwede. So ngayon, may last interview. Ayaw nila kasi nga, syempre, ang anak ko is, nag-apply ako nun po sa CCN, wala pa yung 1 month. Oo, ang lakas talaga ng loob ko. Cesarean pa ako noon. Okay. Yun talaga ang isa sa reason na hindi ako tinanggap kasi Cesarean ka. cesarean ako, tsaka isa pa, ang anak ko ay maliit pa. Kailangan pa daw ng kalinga ng anak. Ng magulang. Yes. Kailangan pa ng kalinga ng magulang yung anak. Okay. Kaya- Buti na lang, di ka natanggap. Hindi talaga ako kasi para talaga ako dito sa negosyo. Yes. So, naniniwala ka ba Yes. doon sa ganon? Yes, naniniwala talaga ako, Coach. Okay. Kung yung opportunity na yan, kung hindi para sa'yo, meron pang darating na opportunity na para talaga sa'yo. Kaya, naniniwala ako na itong business na to is para talaga sa akin. Yes. Di ba? Tama di ba? Kung meron kang kinakarir at sa tingin mo, hindi ka naman nag-grow, baka Yes. merong ibang opportunity na para sa'yo. Yes. Di ba? Nasabi mo, baka ito yung para sa'yo. Kasi naniniwala din ako sa ganon na
lahat ng nangyayari sa atin sa buhay, may purpose yan. Yes, Coach. Diba? Na hindi mo to maririnig kung hindi mo hinihiling. Yes. Diba? Hindi mo to maririnig kung hindi mo to hinahanap. Yes. Since narinig mo to, ibig sabihin, baka para sa'yo to. Yes, Coach. Diba? Kasi sabi nga, may hinihiling ka sa buhay. Yes. Diba? Na si Lord, hindi naman yung bababa para sabihin, ito na yung hinihiling mo, bibigay ko sa'yo. Yes. Sabi nga, gagamit yan ng instrumento para maunawaan mo na ito na yata yung pinagdadasal ko. Yes, Coach. Na you need to try lang naman. Yes. Diba? Itatry mo lang siya, gagawin mo lang siya dahil doon mo malalaman kung, ay wow. Kasi minsan ang iba, di ba, naririnig na ano, pero hindi. Ay, hindi. So, wala. So, Kasi, that time din, Coach, di ba, si Janice, Hong Kong, nasa Hong Kong. So, inaanam niya ako na, mag-abroad ka na lang, ganito, ganyan. So, nagpaalam ako kay Deep, pumayag naman si Deep. Kasi gusto talaga ni Deep na mag-work ako. Kasi nga, nakita pa niya sa negosyo na parang hindi pa ako seryoso, tapos hindi ako kumita. So, napayag siya na mag-apply akong ganito, ganyan. So, ngayon, yan talaga si Prof. Mac. Kasama ko talaga yan, nagkuha ko ng mga requirements, kasama ko yan eh. Kaya alam niya, pero alam mo, super thank you ko kay Coach Max talaga. Kasi parang realize niya sa akin ba na, bakit mo kasi hindi mo naman kailangan mag-abroad. Kasi alam kung gawin mo seryoso ang negosyo, mas more than pa yung kikitain mo. Sabi ko, oo nga, sabi ko, si Dave kasi gusto mag-abroad ako. Sabi ko, bakit ka naman makikinig sa asawa mo? Ikaw na nga ang nakakaalam sa negosyo, tapos doon ka pa makikinig. Sabi ko, tama, no? Sabi ko, tama, no? Sige, ayaw ko mag-abroad. Kasi, yan kasi talaga si Dave. Nung kumuha talaga ako ng passport, yan talagang kasama ko, Coach. Sinamahan talaga ako niyan. Okay. Kasi, buong loob ko na mag-abroad ba? Kasi alam ko kasi, iniisip ko kasi na, pag nasa abroad ako, baka makapadala ako ng malaking pera, may sinasahod ako, pero alam ko naman pala na, sabi, may mga naririnig din ako na, abroad, maganda lang yan sa pandinig. Pag napakinggan mo yung abroad na salita, maganda lang sa tenga. Pero pag naandun ka na, doon talaga yung tunay na sakripisyo, o ano talaga ang abroad. Okay. Oo. Tapos may tropa kami si Munji. Okay. Oo. Tapos nag-ano kami, sabi niya, hoy, biste, huwag ka na mag-abroad kasi hindi mo talaga alam kung gaano kahirap dito. Sinabihan ka niya? Oo, sinabihan talaga. Kasi may GC kami tatlo. Sabi, gusto ko mag-abroad sa Taiwan talaga kasi pangarap ko yan dati. Sabi, biste, tumigil ka dyan. Gawin mo na lang yung negosyo. Sinabi sa'yo? Oo, kasi mahirap daw talaga ang buhay sa abroad. Okay. Masarap pa siya pakinggan, pero pag naandun ka na, sobrang hirap daw. Sabi ko, nasa abroad na siya, ina-advise ka niya? Oo. Tapos sabi ko, sige na nga, huwag na lang. Tapos sabi ko, sige, gawin ko na talaga yung negosyo. So, ayun, Coach. Hanggang kami kila Coach Carlo, tapos, yun, hanggang nandito, okay na siya. Okay na talaga yung negosyo sa akin. Seryoso na talaga. Seryoso na talaga. Seryoso na, wala na talagang bawian to. Diretso na wala talaga to. Wala nang turning back na talaga. Wala na, ito na talaga. Kasi kikita ko talaga future ko dito. Hindi lang sa akin, kundi sa anak ko pa. Yes, tama, diba? So, ano yung magiging message mo sa Jimilyn na ikaw ngayon? So, dati kong message kay Jimilyn, so, tuloy-tuloy lang. Alam ko naman ang problema, nandyan lang yan, pero may solusyon yan. Yes. Kasi kaya binigay ni Lord kasi kaya mong solusyonan. Yes. Di ba? So, ngayon, pakatatag lang kasi, syempre, sa business, hindi naman palaging up and downs nga, sinabi up and downs, pero dapat matatag kang harapin kung ano yung pagsubok na pagdadaanan pa. And then, hindi mo lang naman ginagawa yung negosyo para sa'yo, kundi para sa family mo at para makatulong ka sa ibang tao. Yes, tama, di ba? Kasi sabi nga, pagka nagkakaroon ka ng situation sa buhay, kasi walang tao na walang problema. Yes. Di ba? Iba-iba lang ng level. Yes. Di ba? So, ibig sabihin, kaya ka nagkakaroon ng situation para mas mag-grow ka. Yes. Yung, sabi nga, it's up to you. Diba? Kung yung problema, haharap
haharapin mo, lalampasan mo, susolusyonan mo, or tatalikuran mo, magbabak ka, at huwag mo harapin. Di ba? Or, pag hindi mo siya hinarap, hindi ka mag-grow. Hindi mo masusolusyonan eh. Hindi. Di ba? Hindi mo malalampasan eh. So, hindi ka magla-level up. Yes, coach. Tama? So, pwede mo naman na yung situation mo is, baka naman hindi mo talaga situation, Yes. di ba? Pinoproblema mo, di ba? My point is, baka naman hindi mo problema, pinoproblema mo. Yes, coach. So, nasa sayo din kung yung bang situation na yan ay i-own mo Yes. or ibibigay mo sa karapat-dapat na siya talaga yung mag-shoulder ng situation na yan. Yes, tama. Di ba? Or else, tanggapin mo, di ba? I-face mo Yes. para mag-grow ka. Yes, yes, coach. Diba? Kasi, pag the way na hindi mo siya bigyan ng pansin, parang nalala. Yes. Kaya mas maaga pa na habang maagapan pa siya, aagapan ka. Yes, diba? Kumbaga, kung ikaw talaga yung responsibility dyan, Yes. face it para Yes. mag-grow ka. Yes, Diba? Pero kung tingin mo na hindi mo naman problema yan, diba? Bigay mo doon sa dapat magsolusyon yan. Yes. Diba? Especially, sabi ko nga, like kagaya ng mga leaders natin na minsan, diba, problema ng kapatid nila, sila yung nagsishoulder, diba? Problema ng kapitbahay nila, problema ni kumare, ni ano, sila nagsishoulder, madaingan lang ng ganito, sila na. So, for me, kasi, this experience ko rin na hindi ko po problemahin ang mga bagay na hindi ko naman ginawa. Yes, tama. Diba? At hindi ko problema. Yes, coach. Bakit ako magpapa-apekto? So, baka kaya binigay yun sa kanila kasi para yung mag-grow sa kanila. Yes. Diba? Kasi minsan, uso yung gano'n, diba? Na minsan may problema yung ano mo, tapos ikaw na lang talagang lalapit. Especially kapag mga leaders natin, mga W. Diba? Lapitin yan ng problema ng iba. Kaya yan din yung isa sa, dati na pag, imbes, sishiran mo sila ng opportunity, ang ibabalik nila sa'yo problema. May problema sila. Yes, oo, So, kaya- hindi sila naubusan Oo. talaga ng problema. Yes. Diba? So, yung gano'n, diba? Sabi ko nga, kung hindi mo naman talaga problema yan at problema ng iba yan, huwag mong problemahin yan. Yes. Diba? Huwag focus ka sa sarili mo, huwag focus ka sa pag-grow mo. At kung problema mo talaga yan, i-face mo yan, harapin mo yan para mag-grow ka, mag-excel ka Yes. sa buhay. Diba? Kasi matututo ka dyan. Yes, coach. Kasi naniniwala ako doon sa kasabihan na hindi ibibigay sa iyo yung problema kung hindi para sa iyo yan, Yes. para mag-grow ka. Yes. Sabi nga, hindi tayo bibigyan ng problema para saktan. Diba? Every time na may situation ka sa buhay, ang thinking mo kaagad, ano yung pwede mo maging solusyon? Yes. Ano yung makakapagpag-grow sa akin? Bakit to binigay sa akin? Ano yung maaambag nito sa buhay ko para Yes. mag-grow sa buhay? Yes. Diba? So, Kasi naalala ko dati, coach, nung nagkaroon din naman talaga ako ng malalang situation, yung nagpunta dito yung mga kapatid ko. Pero because of sa business natin, sobrang laki talagang naitulong. Yes. Yes, pero natuto din ako ng coach. Okay. Kasi dati, that time kasi, ang mga kapatid ko sa ang daming problema sa probinsya. Sabi ko, umuwi kayo, harapin nyo yan. Sinabi Kasi, umuwi kayo, harapin nyo yan. Kasi wala naman talaga akong alam dyan. Kayo lang talagang makakapag-solve niyan. Kaya sobrang thankful ako sa business natin. Kasi, kung wala ako dito sa business, paano kami? Magmukmukan na talaga kami. Mag-iiyakan. Pero dahil may pang ano ka, go. Tsaka iba na rin yung Yes. mindset mo na. Pero grabe talaga ang binago ng grabe talaga ang lesson na naanuhan ko dun sa mga kapatid ko na yon. Kasi dati kasi gusto kong makatulong sa mga kapatid ko, gusto ko silang tulungan. Pero sabi ko, parang the way na kung gusto ko tutulungan ko silang tutulungan, parang wala na rin silang pangarap, parang nag-aantay na lang din sa tulong. Yes, tama. So, sinabi ko din sa kanya. So, ngayon, may pamilya na ako at may pamilya na kanya-kanya tayo muna ngayon. Unahin ko muna tong sa akin. Saka ako na kayo tutulungan pag okay na ako. So, at least natulungan mo pa rin Yes, sila. natulungan ko pa rin sila, coach. Harapin Yes. yung situation mo sa buhay. Yes, sabi ko, umuwi kayo. Kasi that time kasi, coach, gusto na nila dito na mag-work. Kasi nga, syempre may inaanan sila dun sa probinsya. Sabi ko, hindi pwede. Kasi isa, andun yung family nyo.
may mga anak kayo dun. Kayo dito magtatrabaho dito. Meron naman kasing pangkabuhayan din dun eh. Pero what if kaya kung umuwi kayo, tas harapin niyo yung problema niyo dun? Kasi kung ako ang tatanungin niyo, wala naman akong mai-advise din kasi hindi ko naman alam kung anong pinag-ugatan ng Ng problema niyo. Yes. Okay. Kaya yun, hindi ko iniinda. Pabook kami ng ticket kahit ang mahal ang ticket noon. Ikaw nagpa-book. Nagpabook ako ng ticket. Oo, binuko sila ng ticket. Nag-ano sila, sabi ko, sige, umuwi kayo, ibuko na kayo ng ticket. Kasi hindi yan matatapos yung problema niya hanggat hindi kayo uwi doon. Yes, tama. Pag hindi hinarap. Hindi talaga, coach. Kasi sinasabi ko sa mga kapatid ko, syempre, iba kasi talaga ang pag may mga parents ka kasi may magsasabi pa. Kumbaga kami lang talaga. Magkakapatidan lang. Yes, coach. Tama. Kami lang. So ano yung masasabi mo sa mga leaders natin dyan, especially pamilyadong tao? Yes. Yes. So, ayan naman, masasabi ko sa mga leaders natin na lalo na kung may pamilya ka. So, kung naumpisahan mo na to, tapusin mo na. Kasi hindi lang naman yan para sa iyo, kundi para talaga sa family mo. Hindi lang talaga, kundi hindi lang din sa family. So, makakatulong ka din sa ibang tao. Ano ma-advise mo sa mga leaders natin ngayon na gusto naman nilang gawin yung business? Kaya lang, there's something na may gumugulo pa sa mga isipan nila. Ayan. So, ayan. So, ang ma-advise ko din naman sa mga leaders natin na gusto yung gawin, nandito na sa negosyo, tapos nag-thinking pa. So, ang mai-advise ko lang, gawin mo na yung negosyo. Kasi maraming tao na nangarap na magpunta dito na gustong makita yung sarili nila na nandito din. 'Di ba? At least tayo, nandito na tayo, ang gagawin na lang ng gagawin na lang tama yung negosyo eh. Unlike sa maghahanap ka pa ng pera ng pang-invest para makapasok dito. So, hatawin na natin habang nandito na tayo kasi dito na talaga ang buhay natin kaysa maghanap ka pa ng ibang opportunity. Nandito na ngayong opportunity, gagawin mo na lang. Yes, tama. Nandito na nasa harapan mo na, 'di ba? Member ka na. Yes. Tatrabahuhin mo na lang. Yes, coach. 'Di ba? Dikit ka lang sa team. Yes. Dikit ka lang sa team, makinig sa advice. And then, huwag mahiyang magtanong. Kasi pag hindi ka magtanong, ikikimkim mo lang yung gusto mo itanong, hindi ka mag-grow. Dapat, coach, dapat marunong ka din talaga magtanong. Yes, tama. Kasi para magbigay ka din ng opinion ba, what if kaya ganito, ganyan? Mas maganda din kasi yung palitan kayo ng opinion. Kasi meron din naman kasing leader na, di ba, tama din naman yung sinasabi niya. Tama, parang i-compare ba para makabuo ng isang Yes, tama. Isang sistema, Yes. programa na makakatulong sa'yo. Yes, coach. Kasi unang-una, kung hindi ka magsasalita, paano ka matutulungan? Wala talaga. Diba? Kumbaga, parang parang pumunta ka sa doktor, paano malalaman ng doktor yung sagot mo kung paghuhulain mo doktor sa nararamdaman? Yes, coach. Diba? Pagka tinanong sa'yo ng doktor, sinabi sa'yo ng doktor, na ano po yung masakit sa'yo? Masakit po ang tiyan ko, pero masakit pala ang likod mo. Paano ka gagaling? Diba? Yes. So, kung check upin ka ng doktor, magpo-focus siya sa sinabi mo kung saan ka nararamdaman mo. Diba? So, hindi magtatama. Yes. Kaya mas maganda din na open ka din sa mga kasamahan. Yes, tama. Kasi para palitan ka ng idea, para kung may kulang sa'yo, mabigyan ka nila ng idea. So, ganitong gawin mo. Hindi tulad nung manahimik ka lang sa isang tabi, pero meron kang gustong itanong. Yes, tama. Kaya, avoid talaga natin yung mahiya ka. Basta tama naman yung tanong mo. Okay naman sa kanila yung tanong mo. Kulang. Yes. Sabi nga, hindi mo mapapasagot ang isang tao kung hindi mo tatanungin kung mahal ka ba or hindi. Alright, agad. Diba? Tama. Yan. So, ano naman yung masasabi mo sa grupo natin? Yan. Yes. Ayun, sa grupo natin, so I'm very blessed. I'm grateful. Kasi kung hindi talaga dahil sa inyo, hindi ko talaga matutunan yung negosyo step by step. Lalo na sa team natin na dapat kung anong sinasabi na dapat sundin lang talaga natin kasi wala naman yan silang sasabihin na ikakapahamak natin eh. Kasi kaya yung mga tinuturo nila, mga sinasabi nila sa atin which is tama kasi diyan din sila nanggagaling.
Yes. Coach. Kaya thank you talaga. Thank you so much sa team. And then thank you, Coach Kim. Yes. So, ayan. So, thank you so much sa pag-share mo ng iyong journey doing the business. 'Di ba? Na talaga namang kakapulutan ng inspiration, 'di ba? Kakapulutan ng tips. Like kagaya sa mga leaders natin na nag-i-start pa, ano ba nila gagawin? Yes. Dahil some of them, sometimes, 'di ba, nasa time na rin sila na parang hindi ko kaya, 'di ba? Parang nawawala na rin ng pag-asa, Yes. 'di ba? Feeling nila late na sila, 'di ba? So, don't worry guys, kasi sabi nga, magtanong ka lang, 'di ba? Magpa-assist ka lang kasi para malaman kung ano ang dapat ituro sa iyo. Yes. Sabi nga ni Coach Jim, 'di ba? Ayusin mo yung sarili mo, ayusin mo yung mindset mo, aralin mo ang negosyo para darating ang time, ikaw naman ang mag-share, magtuturo kung paano mo nalampasan, kung paano mo kinita, at paano yung nangyari sa iyo na resulta doing ginagawang negosyo. Yes. Alright? Tama, Coach. So, thank you so much, Thank you so Coach much, Jim. Coach. Yeah, thank you so much, guys. See you on next week. Diba? Kaabang-abang na naman na story, inspiration dito sa Kim Talk, Real Talk. So, thank you so much, guys. Thank you so much, guys. God bless God bless. and happy Happy business Business day.